Hindi ko na nga kailangan lumuwas pa at pumila ng mahaba o di kaya naman ay lumayo pa dito sa bahay namin. Kasi dito lang sa malapit sa amin meron ng makakainan ng overload pares. Dito sa Yokohiro's Hapagkainan. Located lang to sa Barangay Saging sa highway. Malapit lang sa 7-Eleven at sa Saging Elementary School. Mag-aalauna na nga kami pumunta para siguradong wala nang masyadong tao kasi palaging ang puno to at wag kayong mag-alala, malawak ang parking space dito. Nakita nyo naman, ang dami pa rin tao no. Namimili na nga pala si mama ng orderin niya dyan. Imagine yung 100 pesos mo dito, meron ka ng kanin, may ulam ka, may drinks ka pa at kung gusto mo naman ng unlimited rice, mag-a-add ka lang ng 20. Wag kang mag-alala kasi may tubig naman din sila dito. Self-service and payment first. Ito na nga yung in-order ni mama, pork barbecue at saka dinuguan. Tapos yung kuya ko naman is slam dunk. Akala ko kung ano yun, dinakdahakan pala. Tapos yung ate ko naman is crispy kare-kare. Imagine, 100 pesos lang yan, men. Tapos ako naman, pares yung in-order ko. Syempre, yun ang bida dito. Nilagyan ni ate ng cabbage, tapos ang daming slice ng beef. Lechong kawali, marami kasi wala na daw chicharong bulaklak. Tapos nilagyan ng bawang, sili, sabaw. Syempre, may kasama na rin kanin to At meron na nga din pala tong kasamang panulak sa Malintao. Ang tagal ko ng planong kumain dito, pero pag biglaan, mas natutuloy talaga, no? Grabe naman, tingnan mo naman, halos di na makahinga tong mga nakalagay dito sa mangkok natin. At ngayon nga, matitikman na natin tong pares nila kasi dati, curious lang talaga ako dito dahil pag humihinto yung shuttle service namin dito, yung ibang kasama ko, bumababa talaga dito para kumain. Paalala lang sa mga nanonood ngayon, hindi ako nagre-review ng mga pagkain. Gusto ko lang talagang kumain at i-share yung na-experience ko. Hindi ito sponsor at lalong hindi ito bayad ha, hindi ito libre. So ayun na nga, nung tinikman ko yung beef pares na to, nasarapan naman ako. Base sa 100 pesos, talaga namang sulit na sulit siya at sobra pa sa sulit. Binigyan na nga pala ni mama yung pork barbecue sa akin dyan kasi hindi niya maubos. Malambot at malasa naman siya. So balik po tayo sa pares. Hindi ito yung nakasanayan ko na manamis na miss talaga at lasang-lasa yung star anise. Itong pares na to, street style siya and pasok talaga sa panlasa ng masang Pilipino. Based din kasi sa mga nakakausap ko, ayaw nilang matapang sa star anise. At hindi rin yung tipong matamis talaga gaya nung nakasanayan kong pares sa Retiro. Tapos ito na nga, sinisimut-simut ko na nga yan kasi nasarapan naman talaga ako. I'm not saying na 100% na pag pumunta ka dito ay masasarapan ka. Basta ako, nagbe-base lang ako sa presyo, sa dami at sa timpla ng pagkain. Kung worth it ba? Napansin ko nga na konti na lang yung tao kaya tara, kuha na natin tong mga lutong ulam nila. Napapansin nyo, konti na lang siya kasi po talagang sinadya ko na hindi agad kuhanan kanina para malaman natin gano'n nga ba kalakas tong kainan na to. At masasabi kong yes, malakas siya kasi tinan nyo yung mga bakat ng ulam from the start na nagtinda sila hanggang sa ngayon na konti na lang. Ito yung itsura ng Yokohiro's kapag malayuan, tabi ng highway, and sa tingin ko kapag mas dumami pa yung mga taong kumakain dito, ma-accommodate talaga dahil malawak yung space. At dahil alfresco dining to, magdala ka na lang ng portable na mini fan mo. Natanaw ko din pala na may comfort room dito kaya sa mga curious dyan kung meron ba, yes meron. Tapos may tanim silang talong, galing. Good idea, no? And babalik pa ako dito kasi mabait yung mga staff nila kasi kahit anong sarap ng pagkain o mura, kung hindi mabait yung staff, ekis. Yun lang, bye!